Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabisto na ang kasabwat ni Doc Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Unti-unti na ngang nakakarinig ng mga boses sa isip niya si Doc Carlos. Sintomas nga ito na ang pagpapanggap ni Doc Carlos bilang baliw ay nauuwi na nga sa totoo dahil sa kagustuhan ni Doc Carlos na makatakas sa batas ay pagdurusahan ni Doc Carlos ang mangyayari sa kanya dahil nagkakaroon na si Doc Carlos ng sintomas na malapit na itong mauwi sa pagkabaliw. Pagtapos makausap ni Lynette si Doc Carlos, ay sinabi niya kila RJ ang napag-usapan nilang dalawa ni Doc Carlos. Inuturaw ni Lynette si Doc Carlos at binigyan raw ni Lynette si Doc Carlos ng kaunting pag-asa na magkakaayos pa silang dalawa at mapapatawad pa siya ni Lynette kung sakaling ibalik ni Doc Carlos si Annalyn sa kanila ng buhay. Dahil nagmamaang-maangan raw si Doc Carlos kay Lynette na wala sa kanya si Annalyn. Kaya ang ginawa na lang raw ni Lynette ay sakyan si Doc Carlos sa mga sinasabi nito. Natutulungan niya si Lynette para mahanap at maligtas si Annalyn at nangangako na ibabalik kay Lynette si Annalyn alang-alang sa pagbabati nilang dalawa. Hindi nagustuhan ni RJ ang ginawa ni Lynette dahil lalo lang raw magiging malala ang mangyayari kay Doc Carlos dahil aasa si Doc Carlos na magkakabalikan pa silang dalawa ni Lynette. Sumang-ayon si Doc Ray sa sinabi ni RJ na magiging malala lang ang sitwasyon dahil kilala nila ang ugali ni Doc Carlos. Napaka-unpredictable raw ng ugali ni Doc Carlos at panigurado raw na kapag nalaman ni Doc Carlos na niloloko lang siya ni Lynette ay hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin ni Doc Carlos sa anak nilang si Annalyn. Pero wala na raw choice si Lynette kundi ang sumunod sa gusto ni Doc Carlos at utuin si Doc Carlos dahil kailangan na raw mailigtas ni Lynette ang anak niyang si Annalyn at gagawin ni Lynette ang lahat para lang makuha si Annalyn sa kamay ni Doc Carlos. Kaya kahit sarili raw ni Lynette ay handa niyang ialay para lang sa anak niyang si Annalyn. Dahil alam ni Lynette nakakapit si Doc Carlos sa pag-asang binigay sa kanya ni Lynette at tatawag raw ulit kay Lynette para ibalik si Annalyn sa kanila. At dahil inutusan nga ni Doc Carlos, si Doc Romualdo na magpunta sa Apex para makahingi ng update tungkol sa plano nila RJ ay nabuking tuloy si Doc Romualdo na magkasabwat silang dalawa ni Doc Carlos at tinutulungan niya si Doc Carlos para gawin ang mga plano nito. Kaya nang makita ni Doc Antonio, nakausap ni Doc Romualdo si Doc Carlos, ay agad yun na pinuna ni Doc Antonio, bagay na pilit namang tinatanggi ni Doc Romualdo. Naggalit-galitan nga si Doc Romualdo kay Doc Antonio at napagsabihan pa na pakialamero daw si Doc Antonio dahil inuusisa nito kung sino ang kausap niya. Pinagpilitan ni Doc Romualdo na ibang Dr. Carlos ang kausap niya dahil hindi lang naman daw si Doc Carlos ang Carlos sa buong mundo. Ngunit dahil matalino nga itong si Doc Antonio, ay hindi siya naniwala sa sinabi ni Doc Romualdo na ibang Carlos ang kausap niya at hindi si Doc Carlos Benitez. Malabo raw na iba ang kausap ni Doc Romualdo dahil si Doc Carlos lang naman raw ang matalik na kaibigan ni Doc Romualdo. Kaya umami na raw si Doc Romualdo na alam niya kung nasaan si Doc Carlos at si Doc Carlos talaga ang kausap niya. Kitang-kita rin ni Doc Kim kung paano itinatanggi ni Doc Romualdo
na si Doc Carlos ang kausap niya sa cellphone. Pinagmamasdan lang ni Doc Kim lahat ng kilos ni Doc Romualdo at napansin ni Doc Kim ang kahina-hinalang galaw ni Doc Romualdo. Kaya ang plano ni Doc Kim ay sundan si Doc Romualdo dahil alam ni Doc Kim na may alam si Doc Romualdo kung nasaan ngayon si Doc Carlos. Samantala, gumawa ng paraan si Annalyn para makaligtas sa kamay ng mga kidnappers. Sa unang paghahanap ni Annalyn ay muntik na siyang mahuli ng kasabwat ni Doc Carlos. Pero pinagpatuloy lang ni Annalyn ang paghahanap ng pupwedeng makaalis ng gapos niya. Pag-alis ng kasabwat ni Doc Carlos, maya-maya ay nakakita si Annalyn ng kutsilyo. Pilit hiniwa ni Annalyn ang tali sa kamay niya at nagtagumpay nga si Annalyn na maalis ang tali sa kamay niya at tuluyan na siyang nakawala. Nagtago muna si Annalyn sa sulok na lugar dahil narinig ni Annalyn na parating na ang lalaking kasabwat ni Doc Carlos. Kaya agad-agad kumilos si Annalyn patago para hindi siya makita nito. Nang malaman na ng kasabwat ni Doc Carlos na wala na si Annalyn ay hinanap niya ito. Tinawag niya si Annalyn at pilit na pinapalabas. Dito na nga kumilos itong si Doc Carlos para magpanggap na tagapagligtas nitong si Annalyn. Lumapit si Doc Carlos sa likod ni Annalyn at tinakpan ang bibig ni Annalyn. Bagay na ikinagulat ni Annalyn dahil hindi alam ni Annalyn na may tao pang makakakita sa kanya sa likod niya. Sa gulat ni Annalyn ay napalingon siya sa taong nagtakip ng bibig niya. Mas lalong kinagulat ni Annalyn nang makita niya ang mukha ni Doc Carlos. Unti-unti na namang inalis ni Doc Carlos ang kamay niya sa bibig ni Annalyn at sinabihan si Annalyn na huwag mag-ingay dahil baka marinig siya ng mga kidnappers. Nagulat si Annalyn dahil hindi niya akalain na susulpot si Doc Carlos sa likod niya. Nagtanong si Annalyn kung ano ang ginagawa ni Doc Carlos sa lugar na iyon. Sinabi ni Doc Carlos na nagkataon lang na nagtatago siya dahil tumakas nga siya sa mental facility at dun siya napadpad sa lugar kung nasaan si Annalyn. Sinabi ni Doc Carlos kay Annalyn na ililigtas niya si Annalyn at wag lang raw mag-ingay si Annalyn dahil baka pareho silang makita at mahuli ng mga kidnappers. Sumunod naman si Annalyn kay Doc Carlos kahit na nga nag-aalangan si Annalyn kung tama ba na sundin niya si Doc Carlos dahil ang alam talaga ni Annalyn ay masamang tao si Doc Carlos. Sinabi ni Doc Carlos na magtiwala lang raw si Annalyn sa kanya at gagawin lahat ni Doc Carlos para mabalik si Annalyn sa nanay niyang si Lynette. Magtitiwala kaya si Annalyn kay Doc Carlos? Mananatili kayang tahimik si Zoe sa mga plano ni Doc Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!